Paano kung ang pagpapalang hinihintay mo ay hindi delayed kundi nakadepende sa ugali mo ngayon? Maraming tao ang nananalangin araw-araw, ngunit iilan lang ang tunay na pinagpapala, hindi dahil may paborito ang Diyos, kundi dahil may sinusunod siyang prinsipyo. Sa unang sandaling ito, maaring mabago ang paraan ng iyong pagtingin sa pananampalataya. Manatili ka dahil ang maririnig mo ay maaaring sagot sa matagal mo ng panalangin. Maraming relihiyosong Pilipino ang tapat sa pagsisimba at taimtim sa pagdarasal, ngunit hindi lahat ay nauunawaan kung bakit ang iba ay tila umaapaw sa biyaya. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay tumitingin hindi lang sa salita kundi sa pamumuhay. May mga ugaling tahimik, ngunit makapangyarihan sa mata ng langit. Ngayong araw, sisimulan nating tuklasin ang mga ugaling ito na kinalulugdan ng Diyos. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pagsuporta ninyo ay malaking tulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng Panginoon. Hindi ito basta panunood lamang, kundi pakikibahagi sa gawain ng Diyos. Kung ikaw ay uhaw sa katotohanan at gabay, ipinadala ka ng Diyos dito. Magpatuloy tayo at buksan natin ang ating puso sa kanyang tinig. Sinasabi sa kawikaan na ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman at walang idinadagdag na kalungkutan. Ibig sabihin may paraan ng pamumuhay na nagdadala ng tunay na kapayapaan. Ang taong pinagpapala ay hindi perpekto, ngunit marunong magpakumbaba at sumunod. Ang kanyang ugali ay refleksyon ng kanyang pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit siya ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Sa puntong ito, nais kong itanong kung anong uri ng ugali ang hinuhubog mo araw-araw. Ikaw ba ay lumalakad ayon sa sariling gusto o ayon sa kalooban ng Diyos? Ang pagpapala ay hindi basta ibinibigay kundi inihahanda. At ang paghahandang ito ay nagsisimula sa tamang ugali. Ngayon ay simulan na natin ang darin ugali ng tao na palaging pinagpapala ng Diyos. Ugali number 1, ang taong may takot at pagsunod sa Diyos. Ang unang ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng tunay at malalim na takot sa Kanya na nagmumula sa puso. Ang takot na ito ay hindi bunga ng parusa, kundi ng pagkilala sa kabanalan at kapangyarihan ng Diyos sa buong buhay ng tao. Ito ay pusong handang makinig sa salita ng Diyos at isabuhay ito kahit may kaakibat na sakripisyo at pagtitiis. Ayon sa Biblia, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at siyang gabay sa tamang pagpapasya sa buhay. Kapag ang Diyos ang inuuna sa isip at gawa, ang direksyon ng buhay ay nagiging malinaw at punong-puno ng pag-asa. Ang taong may takot sa Diyos ay maingat sa bawat salitang binibigkas at sa bawat kilos na kanyang ginagawa araw-araw. Hindi siya basta nagpapadala sa bugso ng damdamin tulad ng galit, inggit o kayabangan na sumisira sa relasyon at pananampalataya. Alam niya na ang Diyos ay nakakakita, hindi lamang sa panlabas kundi pati sa lihim na nilalaman ng puso. Dahil dito, pinipili niyang mamuhay ng may kabanalan, katapatan at integridad kahit walang papuri mula sa tao. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay lubhang kalugod-lugod sa Panginoon at dinudulot ang kanyang pagpapala. Sa kulturang Pilipino, ang takot sa Diyos ay madalas na iniuugnay sa pagsisimba, pananalangin at paggalang sa mga banal na gawain. Ngunit ipinapakita ng Biblia na ang tunay na takot sa Diyos ay higit na nasusukat sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay makikita sa paraan ng pakikitungo sa kapwa, lalo na sa mahihirap, mahina at nangangailangan ng pag-unawa. Ito ay makikita rin sa katapatan sa trabaho, sa loob ng tahanan, at sa mga desisyong ginagawa kahit walang nakakakita. Ang Diyos ay masaganang nagbibigay ng biyaya sa taong namumuhay ng may ganitong pusong may takot sa Kanya. Maraming tao ang humihingi ng pagpapala, ngunit hindi handang isuko ang maling gawain at pansariling kagustuhan. Ang taong may takot sa Diyos ay marunong magpakumbaba at handang tumalikod sa kasalanan. Mas pinipili niya ang tama kaysa sa madali at pansamantalang kaligayahan ng mundo. Mas pinahahalagahan niya ang pagsunod sa Diyos kaysa sa papuri at pagsang-ayon ng tao. Dahil dito, ang Diyos ay nagtitiwala sa Kanya ng mas malalaking responsibilidad at mas matibay na pagpapala.
Kapag ang takot sa Diyos ang matibay na pundasyon ng buhay, ang pananampalataya ay hindi madaling matitinag ng pagsubok. Kahit dumaan sa kahirapan, kabiguan o sakit, nananatiling matatag ang puso at tiwala sa Diyos. Alam ng taong ito na ang Panginoon ang kanyang sandigan at kanlungan sa lahat ng panahon. Sa ganitong pamumuhay, ang kapayapaan ng Diyos ay nananahan sa puso at isipan. Ugali number 2, ang taong mapagpasalamat sa lahat ng panahon. Ang ikalawang ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pusong tunay na mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Ang pasasalamat ay hindi lamang ipinapakita kapag may natatanggap na biyaya, kundi lalo na kapag may pinagdadaanan na pagsubok at kahinaan. Ayon sa Biblia, ang taong marunong magpasalamat ay nagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa kalooban at plano ng Diyos. Kapag ang puso ay puno ng pasasalamat, unti-unting nawawala ang reklamo at napapalitan ito ng kapayapaan. Ang ganitong puso ay nagiging bukas na sisidlan ng biyaya at pabor ng Panginoon. Ang mapagpasalamat na tao ay marunong makakita ng kabutihan ng Diyos, kahit sa maliliit at simpleng bagay sa araw-araw. Hindi niya minamaliit ang biyaya ng buhay, kalusugan, lakas ng katawan, at presensya ng mga mahal sa buhay. Sa halip na magtuon sa mga kulang at wala, pinahahalagahan niya ang mga biyayang mayroon siya ngayon. Dahil dito, ang kanyang puso ay nagiging kontento at hindi madaling alipinin ng inggit at paghahambing. Ang Diyos ay lubhang nalulugod sa taong marunong makontento at magpasalamat sa kanyang ginawa. Sa pananampalatayang Pilipino, ang pasasalamat ay madalas ipinapahayag sa pamamagitan ng panalangin, awit at pagsamba sa Diyos. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na pasasalamat ay higit na nasusukat sa paraan ng pamumuhay. Ito ay makikita sa pagtitiis na may pananampalataya at sa pagtanggap ng pagsubok na may pag-asa. Ang taong mapagpasalamat ay hindi agad sumusuko dahil naniniwala siyang may layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. Dahil dito, patuloy siyang pinapalakas at pinagpapala ng Panginoon. Maraming tao ang nawawala ng kapayapaan at biyaya dahil sa patuloy na pagrereklamo at hindi pagkilala sa gawa ng Diyos. Ang taong mapagpasalamat ay kabaligtaran nito dahil pinipili niyang magtiwala kaysa magduda sa gitna ng pagsubok. Sa bawat problema, inuuna niya ang papuri kaysa sa pagdaing at sama ng loob. Sa bawat tagumpay, ibinabalik niya ang lahat ng karangalan sa Diyos at hindi sa sarili. Ang ganitong puso ay patuloy na binubuksan ng Diyos para sa mas malalaki at mas matibay na pagpapala. Kapag ang pasasalamat ang ugaling namamayani sa puso ng tao, nagiging magaan ang kanyang paglalakbay sa buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay nananahan sa kanya kahit sa gitna ng kaguluhan at mabibigat na problema. Ang taong ito ay nagiging buhay na patutuo ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa ibang tao. Dahil sa kanyang pusong mapagpasalamat, mas marami ang nahihikayat na magtiwala sa Panginoon. Ugali number 3, ang taong mapagpakumbaba at hindi mataas ang sarili. Ang ikatlong ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pusong mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon at ng kapwa. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagmamaliit sa sarili kundi tamang pagkilala kung sino ang tunay na pinagmumulan ng lakas at tagumpay. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay sumasalungat sa palalo ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kapag ang tao ay marunong yumuko sa harap ng Diyos, siya naman ang nag-aangat sa tamang panahon. Ang pusong mapagpakumbaba ay madaling turuan, baguhin at gamitin ng Panginoon. Ang taong mapagpakumbaba ay hindi naghahangad ng papuri o pagkilala mula sa tao. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang kakayahan, yaman o posisyon sa buhay. Sa halip, kinikilala niya na ang lahat ng mayroon siya ay kaloob lamang ng Diyos. Dahil dito, hindi siya madaling magalit kapag hindi napapansin o napupuri. Ang ganitong puso ay pinupuno ng Diyos ng kapayapaan at tunay na kagalakan. Sa kulturang Pilipino, ang pagpapakumbaba ay itinuturing na mahalagang ugali na minana mula sa pananampalataya. Ito ay makikita sa paggalang sa nakatatanda, sa pakikinig at sa pagtanggap ng payo. Ngunit higit sa panlabas na kilos, ang tunay na pagpapakumbaba ay nagsisimula sa puso. Ito ay ang kakayahang umamin ng pagkakamali at humingi ng tawad kapag nagkasala. Ang Diyos ay lubos na nalulugod sa pusong marunong magpakumbaba at magsisi.
Maraming tao ang nawawalan ng biyaya dahil sa kayabangan at labis na pagtitiwala sa sarili. Ang taong mapagpakumbaba ay marunong maghintay at magtiwala sa panahon ng Diyos. Hindi niya minamadali ang tagumpay o inaagaw ang karangalan na hindi para sa kanya. Sa halip, hinahayaan niyang ang Diyos ang kumilos at magpala sa tamang oras. Dahil dito, ang pagpapalang dumarating ay mas matibay at may kasamang kapayapaan. Kapag ang pagpapakumbaba, ang ugaling namamayani sa buhay ng tao, nagiging magaan ang kanyang pakikitungo sa kapwa. Mas nagiging bukas ang kanyang puso sa pag-ibig, pag-unawa at paglilingkod. Ang taong ito ay nagiging daluyan ng biyaya at inspirasyon sa ibang tao. Sa kanyang tahimik na pamumuhay, nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ugali number 4. Ang taong masipag at tapat sa kanyang ginagawa. Ang ikaapat na ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagiging masipag at tapat sa lahat ng gawaing ipinagkakatiwala sa kanya araw-araw. Ang kasipagan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng katawan, kundi tungkol sa katapatan ng puso sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ayon sa Biblia, ang taong tapat sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malalaking responsibilidad at pagpapala. Kapag ang tao ay masipag at tapat, ipinapakita niya na pinahahalagahan niya ang mga pagkakataong ipinagkaloob ng Diyos. Ang ganitong ugali ay nagiging daan upang buksan ng Panginoon ang pintuan ng pag-unlad at tagumpay. Ang taong masipag ay hindi umiiwas sa trabaho kahit ito ay mahirap at nakakapagod. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin ng buong husay dahil alam niyang ang Diyos ang tunay na nakakakita ng kanyang pagsisikap. Hindi siya madaling panghinaan ng loob kapag mabagal ang resulta o tila walang nakakapansin sa kanyang ginagawa. Sa halip, patuloy siyang nagsisikap dahil ang kanyang lakas ay nagmumula sa pananampalataya. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng saysay at dangal sa bawat gawain na kanyang ginagampanan. Sa kulturang Pilipino, ang kasipagan at katapatan ay itinuturing na mahalagang pagpapahalaga na minana sa pamilya at pananampalataya. Ito ay makikita sa mga magulang na walang sawang nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Makikita rin ito sa mga manggagawang tapat kahit maliit lamang ang kinikita. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na kasipagan ay ginagawa bilang paglilingkod sa Diyos at hindi lamang para sa tao. Kapag ang gawain ay inialay sa Diyos, ito ay nagiging makabuluhan at pinagpapala. Maraming tao ang naghahangad ng malaking tagumpay, ngunit ayaw pagdaanan ang proseso ng pagiging tapat sa maliit na bagay. Ang taong masipag at tapat ay marunong magsimula sa kung ano ang mayroon siya sa kasalukuyan. Hindi niya minamaliit ang maliit na simula dahil alam niyang dito hinuhubog ang kanyang karakter. Sa bawat araw ng tahimik na pagsisikap, ang Diyos ay kumikilos sa likod ng eksena. Dahil dito, ang biyayang dumarating ay hindi pansamantala kundi pangmatagalan. Kapag ang kasipagan at katapatan ang patuloy na namamayani sa buhay ng tao, nagiging malinaw ang kanyang layunin at direksyon. Ang kanyang trabaho ay nagiging patutuo ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang taong ito ay nagiging inspirasyon sa iba na magsikap at maging tapat sa kanilang sariling gawain. Sa kanyang tahimik ngunit tapat na pamumuhay, nahahayag ang karangalan ng Diyos. Ugali number 5. Ang taong mapagmahal at marunong magpatawad. Ang ikalimang ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pusong mapagmahal at taos-pusong handang magpatawad sa kapwa-tao. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang damdamin, kundi isang matibay na pasya na sumunod sa kalooban ng Diyos kahit masakit at mahirap. Ayon sa Biblia, ang taong tunay na umiibig ay nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng pag-ibig. Kapag ang puso ay puno ng wagas na pag-ibig, unti-unting nawawala ang galit, puot at hinanakit na sumisira sa loob. Ang ganitong puso ay nagiging daluyan ng kapayapaan at patuloy na biyaya mula sa Panginoon. Ang taong mapagmahal ay marunong umunawa sa kahinaan, pagkukulang at pagkakamali ng kapwa-tao. Hindi siya agad humahatol o nagtatago ng sama ng loob sa kanyang puso. Sa halip, pinipili niyang magpakita ng awa at malasakit kahit siya ay paulit-ulit na nasasaktan. Ang ganitong pag-uugali ay malinaw na refleksyon ng pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa krus. Dahil dito, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa kanyang buhay ng may kapangyarihan at habag. Sa pananampalatayang Pilipino,
Ang pag-ibig at pagpapatawad ay pangunahing aral na itinuturo sa loob ng pamilya at ng simbahan. Ito ay makikita sa kakayahang magpakumbaba at unang humingi ng kapatawaran kahit hindi madali. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na pagpapatawad ay nagmumula lamang sa pusong binago ng Diyos. Ito ay hindi simpleng paglimot, kundi pagpili na huwag maghiganti at magtanim ng galit. Ang taong marunong magpatawad ay pinalalayan ng Diyos mula sa bigat at sugat ng nakaraan. Maraming tao ang nawawalan ng kapayapaan dahil sa galit at sama ng loob na patuloy nilang kinikimkim sa kanilang puso. Ang taong mapagmahal at marunong magpatawad ay pinipiling palayain ang sarili sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi niya hinahayaan na ang sakit ng kahapon ang magdikta ng kanyang kinabukasan. Sa halip, inialay niya ang kanyang mga sugat sa Diyos at hinahayaan siyang magpagaling ng kanyang puso. Dahil dito, ang kanyang buhay ay nagiging bukas sa mas malalim at mas malalaking pagpapala. Kapag ang pag-ibig at pagpapatawad ang patuloy na namamayani sa buhay ng tao, nagiging magaan ang kanyang pakikitungo sa kapwa. Ang kanyang pamumuhay ay nagiging malinaw na patutuo ng awa at habag ng Diyos. Ang taong ito ay nagiging liwanag sa mga pusong sugatan at nawawalan ng pag-asa. Sa kanyang mapagmahal at mapagpatawad na pamumuhay, nahahayag ang karakter at puso ni Kristo. Ugali number 6. Ang taong masunurin sa salita at kalooban ng Diyos. Ang ika-6 na ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pusong masunurin sa kanyang salita at kalooban. Ang pagsunod ay hindi lamang pakikinig, kundi aktibong paggawa ng ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ayon sa kasulatan, higit na kalugod-lugod sa Diyos ang pagsunod kaysa sa anumang handog o sakripisyo. Kapag ang tao ay masunurin, ipinapakita niya na tunay ang kanyang pananampalataya at hindi lamang panlabas. Ang ganitong puso ay madaling gabayan at gamitin ng Diyos para sa kanyang layunin. Ang taong masunurin ay marunong magtiwala sa Diyos kahit hindi niya agad nauunawaan ang lahat. Hindi siya umaasa lamang sa sariling karunungan, kundi inuuna ang payo ng Diyos sa kanyang mga desisyon. Kahit mahirap sundin ang tama, pinipili pa rin niyang sumunod dahil alam niyang may mabuting bunga ito. Ang pagsunod na ito ay bunga ng pag-ibig at hindi ng takot. Dahil dito ang kanyang buhay ay nagiging maayos at payapa sa kabila ng pagsubok. Sa pananampalatayang Pilipino, ang pagsunod sa Diyos ay madalas ipinapahayag sa panalangin at debosyon. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na pagsunod ay nasusukat sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay makikita sa pagpili ng tama kahit walang nakakakita at walang pumipilit. Ang taong masunurin ay handang tumalikod sa kasalanan at lumakad sa liwanag ng Diyos. Ang ganitong pamumuhay ay nagdadala ng proteksyon at pagpapala mula sa Panginoon. Maraming tao ang nagnanais ng biyaya, ngunit ayaw magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ang taong masunurin ay marunong maghintay at magtiwala sa tamang panahon ng Diyos. Hindi niya minamadali ang mga bagay o pinipilit ang sariling gusto. Sa halip, hinahayaan niyang ang Diyos ang manguna sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Dahil dito, ang mga pagpapalang dumarating ay nasa tamang oras at may kasamang kapayapaan. Kapag ang pagsunod sa Diyos ang ugaling namamayani sa buhay ng tao, nagiging malinaw ang kanyang landas. Ang kanyang buhay ay nagiging patutuo ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang taong ito ay nagiging halimbawa ng tunay na pananampalataya sa kanyang pamilya at komunidad. Sa kanyang masunuring pamumuhay, nahahayag ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ugali number 7. Ang taong matiisin at marunong maghintay sa panahon ng Diyos. Ang ika-7 na ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pusong matiisin at marunong maghintay sa tamang panahon ng Panginoon. Ang pagtitiis ay hindi kahinaan ng pananampalataya, kundi patunay ng malalim na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng hirap at kawalan ng kasiguruhan. Ayon sa Biblia, ang taong marunong maghintay sa Diyos ay pinapalakas niya at hindi niya binibigo. Kapag ang tao ay natutong magtiis, hinuhubog ng Diyos ang kanyang karakter at inihahanda siya sa mas malaking responsibilidad. Ang ganitong ugali ay nagbubunga ng pagpapalang hindi minamadali at hindi madaling masira. Ang taong matiisin ay hindi agad sumusuko kapag tila walang sagot ang kanyang mga panalangin. Hindi siya nagagalit sa Diyos kapag ang hinihintay ay tila matagal dumating. Sa halip, patuloy siyang nananalangin at kumakapit sa pangako ng Diyos
kahit walang nakikitang pagbabago. Alam niya sa kanyang puso na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga panahong tahimik ang lahat. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay lubhang kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Sa pananampalatayang Pilipino, ang pagtitiis ay malalim na kaugnay ng pag-asa at pagtitiyaga sa buhay. Ito ay makikita sa mga taong patuloy na nagsusumikap para sa pamilya sa kabila ng kahirapan at pagsubok. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na pagtitiis ay hindi lamang pagtanggap, kundi aktibong pagtitiwala sa Diyos. Ito ay ang kakayahang maghintay ng may kapayapaan at hindi puno ng reklamo o sama ng loob. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at panibagong sigla sa taong marunong magtiis at maghintay sa Kanya. Maraming tao ang napapahamak dahil sa pagmamadali at kawalan ng pasensya sa proseso ng buhay. Ang taong matiisin ay marunong magpigil ng damdamin at magdasal bago gumawa ng desisyon. Hindi niya pinipilit ang sarili niyang plano kung ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. Sa halip, hinahayaan niyang ang Diyos ang magtakda ng tamang oras at tamang pagkakataon. Dahil dito, ang bunga ng kanyang paghihintay ay mas buo at may kasamang kapayapaan. Kapag ang pagtitiis at paghihintay sa Diyos ang patuloy na namamayani sa buhay ng tao, nagiging matatag ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang buhay ay nagiging malinaw na patutuo ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ang taong ito ay nagiging inspirasyon sa iba, na huwag sumuko kahit mahirap ang pinagdadaanan. Sa kanyang matiisin at mapagtiwalang pamumuhay, nahahayag ang kapangyarihan ng pag-asa sa Diyos. Ugali number 8, ang taong mapagbigay at marunong tumulong sa kapwa. Ang ikawalong ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pusong mapagbigay at handang tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Ang pagiging mapagbigay ay hindi nasusukat sa dami ng ibinibigay, kundi sa wagas na hangarin ng puso. Ayon sa Biblia, ang nagbibigay ng may kagalakan ay minamahal ng Diyos at siya ang nagpapala rito. Kapag ang tao ay marunong magbahagi, ipinapakita niya na nagtitiwala siya na ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lahat. Ang ganitong pananaw ay nagbubukas ng pintuan ng tuloy-tuloy na biyaya. Ang taong mapagbigay ay hindi makasarili at hindi nagkukulang sa malasakit sa pangangailangan ng iba. Nakikita niya ang sakit ng kapwa at pinipiling maging kasangkapan ng tulong at pag-asa. Hindi niya iniipon ang biyaya para sa sarili lamang, kundi ibinabahagi ito ng may kababaang loob. Sa bawat pagtulong, ipinapakita niya ang pag-ibig ng Diyos sa konkretong paraan. Dahil dito, ang kanyang buhay ay nagiging daluyan ng pagpapala sa marami. Sa pananampalatayang Pilipino, ang pagtulong sa kapwa ay malalim na nakaugat sa kultura at paniniwala. Ito ay makikita sa bayanihan at sa kusang loob na pagtulong sa nangangailangan. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na pagbibigay ay ginagawa ng may tamang puso at hindi para magpakitang tao. Ito ay pagbibigay na may kasamang panalangin at malasakit. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong nagbibigay dahil ito ay refleksyon ng kanyang sariling puso. Maraming tao ang natatakot magbigay dahil iniisip nilang sila ay mawawalan. Ang taong mapagbigay ay kabaligtaran nito dahil alam niyang hindi kailanman magpapahuli ang Diyos. Habang siya ay nagbibigay, ang Diyos naman ang patuloy na nagdadagdag sa kanyang pangangailangan. Ito ay prinsipyo ng kaharian ng Diyos na ang nagbibigay ay siyang pinupuno. Dahil dito, ang kanyang buhay ay hindi nauubusan ng biyaya at pag-asa. Kapag ang pagiging mapagbigay ang ugaling namamayani sa buhay ng tao, nagiging magaan ang kanyang puso at isipan. Ang kanyang pamumuhay ay nagiging patutuo ng kabutihan at kabaitan ng Diyos. Ang taong ito ay nagiging inspirasyon sa iba na magmahal at tumulong din sa kapwa. Sa kanyang mapagbigay na pamumuhay, nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ugali number 9. Ang taong tapat sa panalangin at may malapit na ugnayan sa Diyos. Ang ikasiyam na ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pusong tapat sa panalangin at may malalim at personal na ugnayan sa Kanya. Ang panalangin ay hindi lamang isang relihiyosong gawain, kundi isang buhay na pakikipag-usap sa Diyos na tunay na nakikinig at kumikilos. Ayon sa Biblia, ang taong nananalangin ng may pananampalataya ay tumatanggap ng lakas, karunungan at gabay mula sa Panginoon. Kapag ang panalangin ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay, nagiging malinaw ang direksyon ng puso at pag-iisip
Ang ganitong ugnayan sa Diyos ay nagbubukas ng pintuan ng kapayapaan at patuloy na pagpapala. Ang taong tapat sa panalangin ay lumalapit sa Diyos hindi lamang kapag may problema, kundi sa lahat ng panahon ng kanyang buhay. Ibinubuhos niya ang kanyang kagalakan, takot, pag-asa at mga sugat sa harap ng Panginoon. Hindi niya itinatago ang kanyang kahinaan dahil alam niyang ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad at maunawain. Sa panalangin, natututo siyang magpakumbaba at lubos na magtiwala sa kalooban ng Diyos. Dahil dito, ang kanyang puso ay patuloy na hinuhubog at pinapatibay ng Panginoon. Sa pananampalatayang Pilipino, ang panalangin ay itinuturing na pundasyon ng buhay espiritual at ng pamilya. Ito ay makikita sa sama-samang pagdarasal, sa tahanan at sa personal na oras kasama ang Diyos. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na panalangin ay nagmumula sa pusong tapat at hindi sa dami ng salita. Ito ay panalangin may kasamang pananampalataya, pagsuko at pag-asa sa Diyos. Ang Diyos ay tapat na tumutugon sa panalangin ng pusong marunong magtiwala sa Kanya. Maraming tao ang nawawala ng lakas at direksyon dahil sa kakulangan ng tunay na panalangin. Ang taong may malapit na ugnayan sa Diyos ay may pinanggagalingang lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Kahit sa gitna ng problema at pagsubok, nananatili siyang kalmado at matatag. Alam niya na hindi siya nag-iisa dahil ang Diyos ay laging kasama niya. Ang panalangin ang nagiging sandata niya laban sa takot, pangamba at panghihina ng loob. Kapag ang panalangin ang patuloy na namamayani sa buhay ng tao, nagiging buhay at makapangyarihan ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang pamumuhay ay nagiging malinaw na patutuo ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos araw-araw. Ang taong ito ay nagiging inspirasyon sa iba na lumapit din sa Panginoon sa panalangin. Sa kanyang mapanalangin pamumuhay, nahahayag ang katapatan at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ugali number 10. Ang taong may malinis na puso at tapat na pamumuhay. Ang ika-10 ugali ng taong palaging pinagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng malinis na puso at tapat na pamumuhay sa harap niya. Ang kalinisan ng puso ay hindi nangangahulugang perpekto ang tao, kundi taos pusong hangarin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Biblia, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kapag ang puso ay dalisay, ang isip at kilos ay sumusunod sa tama at makadiyos na landas. Ang ganitong pamumuhay ay nagiging tahanan ng kapayapaan at presensya ng Panginoon. Ang taong may malinis na puso ay marunong umiwas sa kasalanan kahit walang nakakakita. Hindi siya nabubuhay sa panlilinlang o pagkukunwari sa harap ng tao at ng Diyos. Ang kanyang salita ay tugma sa kanyang gawa at ang kanyang gawa ay bunga ng tamang puso. Dahil dito, ang kanyang konsensya ay payapa at hindi nabibigatan ng takot o hiya. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong tapat at walang halong pandaraya. Sa pananampalatayang Pilipino, ang kalinisan ng puso ay mahalagang aral na itinuturo sa pamilya at simbahan. Ito ay makikita sa pagiging tapat, simple, at may takot sa Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang tunay na kalinisan ay nagsisimula sa loob. At hindi lamang sa panlabas na anyo, ito ay ang kakayahang magsisi kapag nagkamali at bumalik sa Diyos ng may kababaang loob. Ang Diyos ay handang maglinis at magpanibago ng pusong lumalapit sa Kanya ng tapat. Maraming tao ang nawawala ng biyaya dahil pinipiling ikubli ang kasalanan kaysa ituwid ang pamumuhay. Ang taong may malinis na puso ay marunong humarap sa katotohanan at humingi ng tawad sa Diyos. Hindi niya pinatatagal ang kasalanan sa kanyang puso dahil alam niyang ito ang sumisira sa relasyon niya sa Panginoon. Sa halip, pinipili niyang mamuhay sa liwanag at katotohanan ng Diyos. Dahil dito, ang kanyang buhay ay patuloy na pinupuno ng awa at biyaya. Kapag ang kalinisan ng puso at katapatan ang namamayani sa buhay ng tao, nagiging maliwanag ang kanyang patutuo. Ang kanyang pamumuhay ay nagiging inspirasyon at gabay sa iba na naghahanap ng tamang landas. Ang taong ito ay nagiging sisidlan ng presensya ng Diyos sa kanyang pamilya at komunidad. Sa kanyang tapat at dalisay na pamumuhay, nahahayag ang kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Ang mga ugaling ating tinalakay ay hindi lamang listahan kundi salamin ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Maaaring may mga bahagi na tumama sa iyong konsensya at may mga bahagi ring nagbigay ng pag-asa. Ito ay patunay na ang salita ng Diyos ay buhay
at patuloy na kumikilos sa atin. Huwag mong hayaan na matapos ang video na ito nang walang pagbabago sa iyong puso. Ang tunay na pagpapala ay hindi lamang material kundi pagbabago ng ugali at direksyon ng buhay. Kapag ang puso ay binago ng Diyos, ang pamumuhay ay kusang sumusunod. Hindi natin kailangang maging perpekto, kundi maging handang magpakumbaba at sumunod. Araw-araw ay may pagkakataon tayong piliin ang ugaling kalugod-lugod sa Kanya, at sa bawat tamang pagpili, ang biyaya ng Diyos ay mas lalong nahahayag. Alalahanin na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako sa mga taong lumalakad ayon sa Kanyang kalooban. Maaring mabagal minsan ang sagot, ngunit hindi kailanman huli ang Diyos. Ang mahalaga ay patuloy tayong magtiwala at manatiling matatag sa pananampalataya. Ang bawat ugaling binago ng Diyos ay hakbang palapit sa mas buo at makabuluhang buhay. Ito ang uri ng buhay na may kapayapaan kahit may pagsubok. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng suporta ninyo ay daan upang mas marami pang tao ang makarinig ng mensaheng nagbibigay buhay. Sa bawat pag-share ninyo, kayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang salita. Sama-sama nating ipagpatuloy ang paglalakbay ng pananampalataya. Hanggang sa muli, nawa ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay manatili sa inyong lahat